turning back. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. With you I'm moving forward. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. Come with you, we're going further. I'm moving forward. Come on, let us see those hands up. Come on, worship us. Once again, we say, God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your fire has burned out every shame. come and say, God, I'm stepping out. God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on. Your voice called me by name. Come on, let us all declare that. Turn my faith into action. There is no turning back. There is no turning back. Say, I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. You I'm I'm going forward. forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. With you I'm moving forward. Hallelujah! Patingin naman ang mga kabayan na gusto mo move forward with the Lord. Hallelujah! Come on, lift up those hands. And together we will shout aloud and dance for the Lord. So I'll dance and shout, 'cause your love has hold me now. I'm moving forward. I'll Sing my praise. my praise, 'cause your love has hold me now. I'm moving forward. I'll dance and shout, 'cause your love has hold me now. I'm Come on, we sing your praises. sing my praise, 'cause your love has hold me now. I'm moving forward. Now I'm moving forward. Now I'm moving forward. I'm moving forward. Everybody jump, jump. Stepping out into the unknown. You are chasing after. Come on, worship You God. are moving forward. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. You are chasing after. With you I'm moving Come on, sing. I'm moving forward. Come on, you can make it louder. The unknown is you. With you, I'm going further. Pwede ba yung mas malakas pa? Come on, we sing. Come on, declare it. Pwede ba ngayon yung may kasama namang talon? Hallelujah. Come on, we Come sing. on, I'm everybody, moving jump for forward. the Lord. Moving forward. Jump, 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 jump. The unknown is you are chasing after. Come on, we sing. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. You are chasing after. You are moving forward. I'm moving forward.
is ready to catch the anointing from our God. Oh, you pour out your waters, Lord. You pour it out. Come on. Woo. Can we clap our hands to our God? Come on, clap your hands. Sabay-sabay para sa Panginoon Diyos. Come on. Pwede bang yung mas malakas na palakpak sa Panginoon? Woo! Hey! And let your thunder roar, God! Come on! Clap your hands! Clap! Hey! Woo! Pwede bang ipalakpak pa yan para sa Panginoon Diyos? Come on! Heaven's tearing open wide. I feel it down on the inside. I feel it down on the inside. Heaven's tearing open wide. I feel it down on the inside. I feel it down on the inside. Sinong ready magpuri sa Panginoon? Yes, come on. Pwede mo bang itaas yung mga kamay na yan sa Panginoon and shout your hallelujahs in 3, 2, 1. Yung mas malakas in 3, 2, 1. And jump, jump, come on. Pwede bang italon mo na yan sa Panginoon? Come on. Hey, come on. And we will declare the promises of God. Come on, sing. This is the day of salvation. What a time to be alive. Stop looking for the evidence. Start living in the promises. This is the year of His favor. This is the rain that we prayed for. Start living in the promises like you know who your Father is. Come on, heaven. Heaven's tearing open wide. I feel it down on the heaven's tearing open right now. Come on, sing it out. Heaven's tearing open wide. I feel it down on the inside. I feel it down on the inside. Ooh, down on the inside. I feel it down, 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 down. Ooh. Can you feel the Spirit of God descending and ascending in this place? Come on! Pwede bang ipalakpak yan natin group sa Panginoon Diyos? Come on! And we will feel the baptizing of the Holy Fire in this place. Come on! Hey, come on! Open up your mouths and prophesy. Declare it. Come on! Let's sing loud to Jesus. Come on! I've been baptized in the water. Yes, God, come on. I've been baptized in the water. Come on, come on. Pwede bang i-down natin sa Panginoon? I've been baptized in the water, and the water is wild. Come on. I've been baptized in the water. Pwede bang sabay-sabay sa Panginoon? Come on, sing it out. I've been baptized in the water, and the water is wild. Oh, I've been baptized in the water. And pwede bang lower para sa Panginoon? Come on, I've been baptized. I've been baptized in the water, and the water is wild. Come on. I've been baptized in the water, and the water is wild. The water is wild. The water is wild. The water is wild. Wild, wild. The water is wild. The water is. The water is. Pwede yung mas mababa, come on. The water is wild. 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 Wild, wild. Heaven's tearing open wide. I feel it down on the inside. Come on. Heaven's tearing open right
Mukhang meron pa tayong ibubuga para sa Panginoon Diyos eh. And the presence of God is here in this place. So we gotta dive in to the depths of the water of our God. Come on, let's sing it out to God. Come on. I won't let my yesterday steal my tomorrow. Let's go. 'Cause my God is telling me to get out of the shadows. I'm turning my circumstances into a testimony. He launches me into the depths of His power and glory. I'm deep into life. Who is not my destiny? Sabay, hands up! Jesus, I am diving in to reach you on the deep. Pwede niyo bang sabayan sa Panginoon? Let's dive! Come on! Deeper than before, I am diving in, stepping out of shallow water. Come on! Deeper than before, watch me do the dive. Pwede po ba hanggang sa likod? Hey, hey! Ay sasayaw sa Panginoon! Hallelujah! You're now ready to dive into His presence! Come on, let's sing! I won't let my yesterday steal my tomorrow. 'Cause my God is telling me to get out of the shadow. I'm turning my circumstance into a testimony. Oh, He launches me! He launches me into the depths of His power and glory. I'm leaping to Pwede po ba natin itong i-declare ngayon? is not my destiny. And everybody now! Jesus, I am diving. Come on, church! Will meet you on a deeper level. I am diving in, deeper than before. Pwede po ba hanggang dyan sa likod? Come on! Diving in, stepping out of shallow water. I am diving in, deeper than before. Watch me do the dive. Parang may nakikita pa akong hindi sumasayaw dyan para sa Panginoon Diyos. Pwede ba nating isayaw yung dive dance to our God? Come on! Sabay tayo come on! Hey, 1, 2, 3, let's dive! Dive! Come on! Let's dive it out to God! Come on! Pwede bang yung mga nasa likod sumabayaring sumayaw sa Panginoon? Sabay-sabay! In 1, 2, 3, let's dive! Dive! Come on! Watch me dive! Watch me dive! Watch me dive! Come on! I'll be standing to the depths, immersing in your presence, venturing new breakthroughs. I am entering your glory, cause you gave me strength to the dive. I'll be standing to the depths, immersing in your presence, venturing new breakthroughs. I am entering your glory, you gave me strength to dive. Watch me dive. Kapatid, kung hindi mo pa yan sinasayaw sa Panginoon, baka pwede naman nating italon para sa Lord yan. Amen! Can you shout your hallelujah again? 1, 2, 3. Let's jump, come on. Here, 1, 2, 3, let's jump, 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 come on. Jump. Yung mga nasa likod, italon mo yan sa Panginoon. In 1, 2, 3, let's jump, 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 jump. Hey! Watch me dive! Watch me dive! Watch me dive! Come on! Jesus, I am diving in to meet you on a deeper level. I am diving in, deeper than before. I am diving in, stepping out of shallow water. Pwede bang mag-dive sa Lord? Come on! Deeper than before. Come on,
diving in deeper than before. Watch me do the dive. Come on, watch me dive. Watch me do the dive. Watch me dive. Watch me do the dive. Come on, watch me dive. Watch me do the dive. Watch me dive. Watch me do the dive. Hallelujah! Pwede bang yung malakas pa na palakpak sa Panginoon? Yung pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. Oh God, hallelujah! Pwede bang buksan mo yung bibig mo and praise your God and shout your hallelujah in 1, 2, 3. Yung mas malakas in 1, 2, 3. Hallelujah! Oh Lord, hallelujah! Oh God, watch us diving in your presence today. And Lord God, we love to dance and sing in your presence. Sino nag-enjoy na sumayaw at magpuri sa Panginoon? Sige, palakpak mo yan ng malakas para sa Lord. Hallelujah, God. Hallelujah. And God has an invitation today to everyone. Church, recently nanalo tayo ng award. But the recognition that comes from the Lord, mas kakaiba yung galing sa Panginoon. Amen. Sino dito nais na i-build yung church na ito para makaabot pa ng mas maraming kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Pwede bang itaas yung kamay na yan? Whoever wants here to experience God, not just for himself, but to experience the glory and Spirit of the Lord so that many people will also experience His overwhelming presence. If that is your heart, this is the message of the Lord for everyone in here. On Ezekiel 37 verse 14. Kung uhaw ka na magpagamit sa Panginoon, ito ang sabi ni Lord, I will put my spirit in you and you shall live. Meron man dry bones dito, ask for God. Ask for God. God wants you to live. God wants you to experience His presence. God wants you to experience His Spirit. And God will place you on your own land. That is the promise of our God. And if you use your life for the Lord, this is what God says, I shall be known all throughout the world. Come on, can you lift up your hands? Whatever the works that we have for the Lord, it is not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Holy Spirit, oh, pour out your presence, oh God. Oh, pour it out, oh God. Come on, ask for more for God. Ask for more. Can you lift up your hands and ask for more? For the Spirit to move, God. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. And God, once again, allow us, God, to use that Spirit that you instill in us to move forward, God, and to venture into new breakthroughs, oh God. Glory upon glory, Panginoon, awaits for your people right now. Again, if you're asking for more of God's presence, can you lift your hands to our God? And God is here. God is here. Holy Spirit. Come on, we sing it out to God. I can feel your fire closer than before, filling up my bones, firing up my soul. I'm not doubting, I've seen you do it. I'm not backing down, I won't. My
power to save. Oh, come on, you're my deliverer, God. My deliverer, you're my confidence. I'm declaring your dreams and God. I'm not doubting God. I'm not doubting. Oh, I've seen you do it. I'm not backing down now. Oh, you are my wall of fire. God, I'll stay ablaze. All powerful God, you are mighty to save. Not by might nor by power will victory prevail. Your spirit, oh God, was. You are my wall of fire, God. All powerful God, you are mighty to save. Not by might, oh God, not by might nor by power, God. Your spirit, oh God, holds the power to save. And if that's your life, you want to save more for the glory of God. Can you lift up your hands and ask for more? Holy Spirit, ask Him to fill us up today. Come on, sing it out. Fill me up with power that flows from you, my God. Fill me up with fire that burns for you. Come on, ask God to fill you up, sing. With power that flows from you, my God. Come on, sing it out. Fill me up with fire that burns for you. Come on, fill us up, God. Fill me up with power that flows from you, my God. Fill me up with fire that burns for you. You are my wall of fire. Come on, sing it out. I'll stay ablaze, oh powerful God. You are mighty to save, not by might nor by power will victory prevail. Your spirit, oh God, oh God, you are my wall of fire. God, I'll stay ablaze. You're powerful, God, you are mighty to save. Will victory prevail? Your spirit, oh God, holds the power to save. You hold the power. Lord, use this power for your glory, God. Use this power, God, to change more lives, God. That's why we're lifting up our hands to you, because we want to be used all for your glory, God. Oh. And if this is your heart, can we sing it once again to our God today? Oh. Come on, can we sing it out once again to God? Come on. You are my wall of fire. God, I'll stay ablaze, all powerful God, you are mighty to save. Not by might nor by power will victory prevail. Your spirit, oh God, holds the power. You are the resurrection, yes, God. Your glory prevails, all powerful God, you are mighty to save. So in my persecutions, I will stay God. ablaze. Your spirit, oh God, holds your power to save. Come on, ask for more of the Holy
Spirit today. Come on. I am desperate, hungry, thirsty for you. I am desperate, hungry, thirsty for you. I am desperate, hungry, thirsty for you. Holy Spirit, Holy Spirit. Can you shout it to God that you're desperate? Come on. Hungry, thirsty for you. Come on, be desperate to the power of God. Hungry, thirsty for you. I'm desperate. I am desperate. Hungry, thirsty for you. Holy Spirit, Holy Spirit. Come on, sing it out.
mighty rivers, God. We thank you for your presence today, Lord. We thank you, Lord, for pouring out your Spirit among your people, God. Teach us, God, to know you more. Teach us, God, to quench more, Panginoon Diyos, into your power, Lord God, so we can understand what work you will instill in everyone in here, God. So we praise your name. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Hallelujah, Holy Spirit. And Lord, today, we're asking for a double portion of your anointing for your speaker today, Lord God. Be with us, Lord. Hindi matatapos ang service na to nang walang mababagong buhay, Panginoon Diyos. You will touch every lives and you will use us all for your glory, God. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Everybody shout, Amen. Amen. God bless you, church. May tagumpay. Yung palakpak na yung palakpak na iniligtas tayo ng Diyos nung nakaraang Karina. Amen? Yung Karina at habagat na naranasan po ng Metro Manila ay medyo devastating po talaga. Medyo mas tumataas na po ang tubig sa atin po no, sa Metro Manila. Kaya pwede mo ba minsan pa yung malakas na palakpak para sa Panginoon? Salamat, Lord. And today po, I'm so excited to share the word of the Lord para sa lahat sa atin. Pwede ba nating ilagay yung kamay natin sa dibdib natin, sa ating mga puso as we pray? Panginoon, kami nagpapasalamat sa oras na to na nandito kami, Lord God. Hayaan mo na yung aming puso, bubuksan namin ito. Ano man ang salita mo, tatanggapin namin at maisa sa buhay namin. May our spirit, Lord God, may our hearts, our mind and soul, Lord God, receive your power today. Say lamang ang lahat ng papuri. In Jesus' name we pray. Amen and amen. As we agreed in the word of the Lord today. So nais ko pong i-share sa inyo ang isang text po na very, very common pero hindi po natin masyado kilala. So ito po ay si Zechariah 4:6. Sabi dyan, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by the Spirit, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Diba? Sobrang familiar po ba sa atin, sa mga lumaki ng Kristiyano, naririnig natin sa Facebook. Itong term po na to, minsan kanina pa nga, kinanta natin, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. So tingnan po natin, kunin po natin yung Spirit na yan today para maisabuhay po natin every day of our lives. Yung word po ni Lord today. Nais ko pong dalhin kayo dito sa history po, bakit po nasabi to kay Zerubbabel? At sino si Zerubbabel? Bakit binigyan siya ng word ni Lord na hindi sa ganang lakas mo, hindi sa kapangyarihan mo, kung hindi sa espiritu ko, says the Lord. Tingnan po natin. So we'll go to the history muna para maunawaan natin yung word na ibinigay kay Zerubbabel. Umpisahan po natin sa temple ni Solomon. Ito po yung pinakaunang temple na ipatayo para kay Yahweh. Kasi itong una pong ibinigay ng Diyos kay Moses is just a tabernacle. Pero ito po sa panahon ni David, gusto niya pong gumawa ng templo. Pero naisakatuparan po ito sa panahon po ni Solomon. So on that temple, nakalagay po dyan ang Ark of the Covenant. From Moses hanggang kay David, hanggang kay Solomon, nandyan pa po yung Ark of the Covenant on that temple. And then, the dedication of that temple, itong temple po na to, nung nagsimula na po, yung pinaka-first opening po neto, yung dedication, nag-alay po si Solomon ng thousands of offerings. Thousands of pigeons, of goats, of rams, of sheep, ganun kadami, as in thousands po talaga ang inoffer po nila. At dahil nalugod ang Diyos, fire from heaven lit up the altar.
Mula kay Moses, ang tagal po noon, pagdating po kay David, doon pa muli bumaba ang apoy sa langit. Kasi tuwang-tuwa ang Diyos sa panahon po na yan. But after 400 years, marami na pong kings ang naghari dyan at marami rin pong bad kings. Kaya pagdating po sa 400 years, hinayaan po ni Yahweh na lukubin o i-ransack po yan ng Babylonian Empire. Sinunog po yan ng Babylonian Empire. Pero naitago ni Yahweh ang kaban ng tipan. So kung titingnan natin paano po yan na-ransack ni Nebuchadnezzar during 587 BC, ganyan po kalupit. Yung next picture, ganyan po kawasak ang Jerusalem sa panahon po ni Nebuchadnezzar na kanya pong na-capture. Kanila pong natalo ang Jerusalem. Sinunog niya po lahat. At lahat po ng karamihan sa mga Israelites, ginawa nilang alipin at dinala po doon sa Babylon. And then after 70 years, tingnan po natin kung anong mangyari. Ito na po si Zechariah. Ito po ay prophet of the Lord. At kung babasahin natin ang Zechariah at hindi natin balikan ang history, ang hirap niya pong unawain kasi it's full of visions sa kwento po na to. Kaya in Zechariah 4, namnamin po natin, then the angel of the Lord talked with me, returned, and woke me up. So sa mahimbing niyang tulog, ginising siya. And then he asked me, what do you see? Yung pagkagising sa kanya, binigyan siya ng vision at tinanong, ano ang nakita mo? Sumagot si Zechariah, I see solid gold lampstand. Unawain po natin, ano? I see solid gold lampstand with a bowl on top, may bowl on top, and the 7 lamps on it, may 7 lamps, may ilawan. And the 7 channels on the lamp, may channels daw. From the bowl, may channel po siya doon, each of the lamps. Yung po yan. And also, there are 2 olive trees, one from the right and the other on the left. So, pag ipakita ko sa inyo yung picture, ayan po ang nakita niyang vision. So, ito po yung nakita ng pagkagising ni Zechariah, pinakita sa kanya ng Panginoon, yung ganyang pangitain. So, tinanong niya ngayon, yung angel. Sabi dyan in verse 4, asked the angel, what are these, my Lord? Hindi niya po maunawaan. Hindi niya rin po maintindihan. Kahit din tayo, di ba, kapag babasahin natin, para saan nga ba iyon? Kaya kailangan natin saliksikin ang history, ang Bible, para nating maunawaan. And the angel answered, do you not know what these are? Di mo talaga alam. Sabi niya, hindi ko talaga alam. So wala talaga siyang ka-idea kung ano po ang pinaka-meaning nun. In verse 6, sabi niya, so he said to me, this is the word of the Lord. Hindi niya po sinagot yung tanong ni Zechariah kung ano yun, di ba? But this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Ngayon, saliksikin natin, bakit po sinabi ng Diyos to kay Zerubbabel? At paano po natin ito magagamit in our generation na malayo na po sa panahon ni Zerubbabel para magamit natin itong verse, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Tingnan po natin kung bakit sinabi ito kay Zerubbabel. Balikan po natin yung great history po ng Jerusalem. So balikan po natin, ang petsa po nila is from 2000 to 0. Pababa po yun po yung kanilang timeline. Tayo naman, from 0, the birth of Christ, up to our time is 2024. So dito po is 600 BC before Christ. This is the first captivity of Jerusalem. Dito po sila unang na-siege, ano ba tawag doon sa Tagalog? Unang winasak or unang kinaptured ko ano. So, panahon po ni Daniel, kinuha po sila Daniel, dinala po sila sa Babylon.
Si Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. Sila po ay naging huli, sila po ay naging alipin doon sa Babylon. Unang pagkasira ng Israel. Unang paglusob, brother, that's the term. Unang paglusob ng mga Babylonian Empire sa Jerusalem. Pangalawa is 597, sa panahon naman po ni Ezekiel. Nakapag-share na rin po ako dito sa buhay ni Ezekiel, na second captivity, kinuha din siya, kinapture din siya, naging alipin din siya, dinala po siya doon sa Babylon. And then, pinaka-last na po itong 586, the temple destroyed. Ito po yung sa panahon ni Jeremiah. So kung titingnan natin, 606 to 536, yun po ay 70 years. Katugunan sa prophecy po sa kanila dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, sila po ay magiging captives for 70 years. Wala sila sa lugar ng Jerusalem or Israel. Nandun po sila sa Babylon yan. Karamihan sa kanila ay nasa Babylon. But this Babylon ay bumagsak sa kamay po ng King of Persia, si King Cyrus. Dahil po nakuha ni Cyrus yung Babylon at nakita niya nandito lahat yung mga Hudyo, sabi niya, sige, bibigyan ko kayo ng karapatang bumalik sa inyong lugar, ipatayo mo yung templo nyo. At ito po, si Zerubbabel ang kanyang inutusan. So si Zerubbabel na binigyan po ng word ni Lord, ito po yung kanyang senaryo sa Zacarias, yung kwento na natin ngayon, na pinatayo niya po yung temple, the second temple of the Lord. Kaya pala si Zerubbabel ay may pangalan din sa Bible. And he is the descendant of Jesus Christ din po. This Zerubbabel, yan, yung temple niya po, and then the walls of Nehemiah, di ba, very common lang sa atin, si Nehemiah ipatayo ang walls. Itong si Zerubbabel pala, siya ang nagpatayo ng second temple. Una nilang pinatayo yung temple kasi yun po ang pinaka-pride of the nation. And then Zerubbabel, sino ba to? He is the grandson of King Jehoiakim of Judah. Apo pala siya ng king ng Judah. So, naging governor po siya, pag uwi niya sa Judah, naging governor po siya doon, sabi ni Haggai, and then may kasama po siyang mangilan-ngilan na lang na bumalik sa Israel. Hindi lahat ng tao na pumunta po sa Babylon ay bumalik po sa Israel. Why? Kahit na po alipin sila doon, they have the comfort. Kasi yung during that area, yung Persian area po, yung Persian Empire, napakalawak, napakayaman, napakalaki na ng kanilang nasakop. So, nandun na po yung kasaganaan, andun na po yung pinakasentro ng buong mundo during that time. So, yung sagana, yung parang Manila ba, nandito na lahat, ipoprovide, yung parang ganon. So, nandun na yung gana sa buhay. Ngayon, mangilan-lingilan na lang ng mga Hudyo na bumalik po sa Israel, nakasama nitong si Zerubbabel. Kaya nung pagdating niya sa Israel, eto yung kanyang nadatnan. Imagine nyo po, ang layo na natin. Imagine nyo po, itong building po na to, for 70 years, ay walang nangyari. Balik po tayo dun sa building. Yung 70 years po ay sira. Kasi nandun po sila sa Babylon. At eto yung utos sa kanya kay Zerubbabel na kailangan niyang itayo muli. Kung babalikan po natin kay Solomon, yung kanya pong temple, marami pong na-captured, marami pong na-siege na lugar si David. Marami po silang natalong kingdom at nakuha ang kanilang yaman at na-prepare po ang templo ng Diyos. Walang kahirap-hirap si Solomon. But this time, for Zerubbabel, ipapatayo sa kanya from nothing, from scratch, from desolated area, from nasulugan, from flats. Ganun po yung kanyang sitwasyon. Pero naipatayo niya rin po. Kaya, itong temple po ni Zerubbabel, pinangalan sa kanya noon, sabi dyan, poor substitute for the original.
Hindi niya kayang pantayan yung splendor, yung ganda ng first temple. So yung mga matatanda na naka-witness sa napakagandang templo nila, marami pong nag-aklas kay Zerubbabel. Marami po siyang struggle dito. Pagdating sa Persia, pinakat pa po yan. Hindi pa po yan pinatuloy. Matagal pa na panahon bago po yan nag-end. Bago po yan natapos ni Zerubbabel. Napakatindi po nung pressure sa kanya dito. Built on the smaller scale, mas maliit siya kaysa original ng kay Solomon. And with the fewer resources. Konti lang ang meron sila. Pero may utos sa kanya si Lord. Kaya pala, itong powerful message ni Lord ay grabe, kailangan na kailangan ni Zerubbabel. Kaya maintindihan natin, makuha natin yung puso dito ni Zerubbabel na sinabihan siya. Sasabihan siya ni Zechariah na this is not about your power. This is not about the might. Not by might. It's not about the resources of armies na ganun kadami. It's not about your power. It's not about your intelligence. It's not about your strength. Para mapatayo yung building na yan. Para mapatayo yung templo ko. But it's all about my spirit, says the Lord Almighty. So yung ganong power, yung ganong word na ibinigay kay Zerubbabel, it would lift up Zerubbabel to do such a thing, to do such work. Because the Roa, the Spirit of God, ay nasa kanya. So God, kung titingnan po natin dito, what about mighty mountain before Zerubbabel? That mighty mountain will become a level ground. Ang dami po ng problema ni Zerubbabel during his time. Yung maraming problema, finances, maraming criticism, marami po sa kanyang objections. Those mighty mountains na problema, dahil because of the Spirit of the Lord, it would become level to the ground. Sino nga ba who would go against you if God is with you? Amen? Amen! If God is with you, who can be against you? Ganun po yun. If God releases His power with you, who can be against you, kapatid? Pakisabi mo nga sa sarili mo, who can be against me if God is in me? Diba? It will bring out the capstone to shouts the God of God bless it, God bless it. Then the word of the Lord came to me. The hands of Zerubbabel have laid the foundation. Yung pinaka-foundation ng temple, siya din ang magko-complete nito. Magtatapos nito. If God has given you the purpose in life, if God has given you the work, He will pour out His Spirit upon you para matapos yun. Amen ba dyan? If inutusan ka ng Panginoon to share, to look for those people, ikaw din ang magtatapos niyan. At paano ka makakakuha ng courage sa laki ng mountain, sa laki ng pagsubok? By the Spirit of the Lord. Kaya ang tanong dito, when God pours out His Spirit, kaya pala sabi doon, not by might nor by power, but my Spirit. If God is pouring out His Spirit, ibubuhos niya ang kanyang spirito, meron po palang tatrabahunin. Kaya niya pala sinabi yung kay Zerubbabel kasi may ipapatapos siyang trabaho, the temple of the Lord. Kaya pala, binigay niya yun, assurance, binuhusan niya ng anointing si Zerubbabel kasi may tatapusing trabaho, the temple of the Lord. Ang tanong ko ngayon, is our heart ready? If God today is going to pour out His Spirit today, is our heart ready to receive? Is our heart ready to do work?
Kasi kapag ibubuhos ng Diyos yung kanyang spirito sa iyo, 'di ba? Magliliwanag ka. The power of God is in you. Pero kung pang sarili lang din natin iyon, sayang naman. Sayang naman kung para sa atin lang. Ibubuhos ni Lord yon kasi may ipapagawa sa'yo. Kasi meron kang pupuntahang kaibigan, meron kang pupuntahang kapatid at kapamilya. May work. Hahanapin niyo po yung temple na yon. Sabi dito, balikan po natin yung kwento. Then I asked the angel, what are these two olive trees on the right and on the left of the lampstand? Kung titingnan po natin, balikan natin yung vision, tinatanong niya, ano ba itong dalawang olive trees? Ano ba yan sa vision? Kasi hindi niya maintindihan. Pero itong lampstand, naintindihan niya yan. Kasi yung lampstand na yan, nasa templo ng Diyos yan. One of the elements of God. So alam niyang na templo yan. Alam niyang itatayo ang templo sa panahon po nila. Nabasa niya yung degree. Pero kung titingnan natin, balikan natin, ano ba meron sa lampstand na to? Itong lampstand na to ang magbibigay ng ilaw sa loob po ng tabernacle. The light comes from the Lord during the tabernacle time. Ang gagawin po dyan ng priest, aayusin niya po yung wick, yung ano nga sa Tagalog nun? Nakalimutan ko lagi. Mitsa, yun. Aayusin niya yung mitsa, tapos bubuhusan niya, check niya kung laging may oil. Lalagyan niya yun ng oil parate, olive oil, para magtutuloy-tuloy lagi ang ningas. I-check. That is the work of the priest during that time. So naintindihan niya yon na itong lampstand ay hindi na aayusin ng priest. Kung hindi, may oil na from the tree na nagsusupply. Hindi na susuplayan na ng priest. Yun ang nakita niya sa vision. So gusto niyang maintindihan, ano yung dalawang olive trees na yon? Then he replied, do you not know what these are? Paulit-ulit siyang sinasabihan, di ba? Di mo ba talaga kung anong ibig sabihin nun? Sumasagot naman siya, no, I don't know, Lord. Then sabi sa kanya, these are two anointed. Two anointed to serve the Lord of all the earth. Ito yung pinili ni Yahweh na i-anoint niya, ipo-pour out niya yung kanyang spirit, non-stop ang pouring out ng spirit para po mapatayo yung templo na yon. They have the work done. Kaya sinusuplayan sila ng banal na spirito para silang olive tree. And who are those people sa panahon po nila? The kingship and the priesthood. Ang kingship po ay si Zerubbabel and si Joshua, the high priest. Pangalan niya po ay Joshua, yung high priest during that time. So these two ay i-anoint ng Diyos, not by their might, not by their power, but by the Spirit of God. Maaayos nila yung templo, but by the Spirit of God. At sa panahon po natin ngayon, it might be you, it might be me, it might be you and your mentee. I-anoint ka ng Diyos. I-anoint ka ni Lord ngayon, kaya yung song natin, Fill Me Up. I-anoint ka ngayon ng Diyos to search for those temple. Ano po ba yung temple na yon? Yung templo po sa panahon natin ngayon is hindi katulad sa panahon po nila. Today, God will not reside on the temple built by man. He will reside into your heart. This is now the temple of the Lord. Ang work natin ngayon is we have to look for those sirang temple. The lost one. Kaya sabi dyan, not by your power, not by your might, hindi sa talino mo, hindi sa galing mong magsalita. It is by the Spirit of the Lord who can change lives to the temple. Sirang buhay. Nagpapakamatay na buhay. Sinisira ang buhay. Kung ako lang din magsasalita doon sa tao na yan, it has no power. It has no power to share. Kaya sabi ng Diyos, it is not your lips.
It is not your might, it is my spirit. Kasi kapag yun ang bitbit mo at yun, pag nag-share ka that you have the power of God, si Lord ang mangusap sa puso. At makikita mo, change is coming kasi the word of the Lord is like a two-edged sword. Mararamdaman ng tao na yun because of the power of God. Siya ang nagbo-born again, hindi po tayo. Ngayon ang tanong ko, who wants to catch the power of God? Sino yung may gusto nun? Sino yung gusto nun na i-anoint ka ni Lord every time you share, every time na ikaw ay mangusap, i-share si Jesus, the power of God is in you. Who wants to be part of our team, reaching the lost temple, reaching the lost lives? Alam niyo po, yung award po na yan, maraming buhay na po yan ang binago. Maraming buhay na nagpapakamatay na naabot. Maraming sirang templo na gusto ni Lord maging templo niya. Maraming sirang puso, maraming sirang buhay. Tayo po ay almost 500 to 600. Ganon kadami ang binago ng Diyos. Kasi merong worker na umabot. Merong isang umabot. Kaya ito, tingin kayo sa lahat ng upuan. Kung magjo-join ka, sa worker kung magsisipag pa tayo. Not by your might. The born again kamana is not by our skills, not by the skills of pastor, not by the skills of leaders, not by our power, but is by the Spirit of the Lord. Kaya yun yung hingin natin. Yun yung iiyak natin, God, fill me up. I wanna be part of your team. I wanna be part of your dream team. Sana pangarapin mo rin yan. Alam niyo po, once in my life, sabi ko, pag namatay ako, sino kaya ang buhay nang natouch ko lang? Napaisip din ako dun eh. Sino kaya ang buhay na nabago dahil sa buhay ko? Pwede mo rin ba yung matanong sa sarili mo, para saan ba ang buhay ko? Ilan kaya ang kaluluwang mailalapit ko sa Panginoon? Ilan kaya sa mga kapatid ko, kaibigan ko, kamag-anak ko, ang mailalapit ko sa Panginoon? The born again kamana is not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Kaya today we would ask God to fill us up. Trabaho ni Lord ang born again. But it's our choice. It's your choice na magpagamit ng buhay. Kasi sa pamamagitan mo, merong mga templong sira na pwedeng mabago. Maraming buhay na maaayos sa pamamagitan mo. And it will ripple. Wala ka na, nagsishare pa rin sila. This second temple, wala po dyan yung glory ni Lord. Wala dyan yung Ark of the Covenant. But that temple, kasi nag-yes si Zerubbabel, dyan lumakad ang Messiah. Hayaan mo yung buhay mo ngayon, isurrender mo sa Panginoon. Can we just lift up our hands today? We just worship the Lord today and fill us up and ask, Lord, hindi ko kaya, minsan takot, minsan hindi kayang bigkasin ang bibig ko kung paano. But allow the Spirit of God today pour out to you. Come on, church. We want your fire. Lead us up. We want your Spirit. Those who want to be anointed by God today, God is here today. He wants to use your lives. He wants to use your lives. Sana hindi natin ipagdamot sa Panginoon. Sana yung buhay na yan maraming maabot. Can we just ask the power of God? Come on.
filling up my voice. God is here. Flowing up my soul. I'm not doubting. I've seen you do it. I'm not backing down. I won't. God is calling you today. Come on. My deliverer. Respond to the word of God. You're my confidence. I'm declaring your dreams and covenants. I'm not doubting. I've seen you do it. I'm not backing down. I won't. You are my wall of fire. And we lift up those hands Stay ablaze. and receive God today. Come on. Oh, God, you are mighty to save. Not by might nor by power will victory prevail. Your spirit, oh God, holds the power to save. Ask God, Lord. Gamitin mo ang buhay ko. Use me, God. My deliverer, you're my confidence. Declare it. Yes, I'm God. declaring your dreams and covenants. I'm not doubting. I've seen you do it. Yes, God. I'm not backing down. I won't. I will say yes. You are my wall of fire. God, I'll stay ablaze. Oh, powerful God, you are mighty to save. Not by might nor by power will victory prevail. Your spirit, oh God, holds the power to save. You are my wall of fire. God, I'll stay ablaze. Ask Oh, God is here. powerful God is God, here. you are mighty to save. Not by might nor by power will victory prevail. Your spirit, oh God, holds the power to save. Be ready today. Be ready Lift up those hands and be ready. Come on. With power that flows from you, my God. Fill me up. Ask the Lord. Ask the Lord. Fire that burns for you. I need your power, God. I need your power. With power that flows from you, my God. This is our workplace. Fire that burns for you. Come fill us up. Come fill me up. With power that flows from you, my God. You are my wall of fire. God, I'll stay ablaze. Oh, powerful God, you are mighty to save. Not by might nor by power will victory prevail. Your spirit, oh God, holds the power to save. You are my wall of fire. God, I'll stay ablaze. Allow the Spirit of God. Oh, God, Touch it. you are mighty to Allow the save. anointing of God be with you today. Come on. Will victory prevail? Your spirit, oh God, holds the power to save. You are the resurrection. Your glory prevails. All powerful God, you are mighty to save. So in my persecutions,
I will stay ablaze. Your spirit, oh God, holds the power to save. It's your spirit, God, can save souls. It's your power, Lord, can change lives. Kahit gaano katigas yung puso, kahit ayaw kaming pakinggan, but it's your spirit, Lord. It's your spirit, God. It's your spirit that you are going to pour out today, God. You are going to pour out today. Ask for that spirit, come on, church. Ask for it. Maraming souls na pwede mong abutin. Ikaw yung gagamitin. Maraming souls na nag-aantay lang sa'yo. Pero hindi natin kayang i-share. It's through the power of the Spirit. It's through the power of the Spirit. Allow God to anoint you today. God is here. God is here. Allow God to anoint you today. Oh God. Oh God. Use our lives. Use our lives, Lord. Use our lives. Use it, Lord. Use it. Holy Spirit. Yes, God. Yes, God. We worship you. Oh God, today, salamat. Dahil kami pinili mo. Yung simpleng buhay namin, pwede mo palang magamit. Thank you for choosing my life. Pwede mo bang sabihin sa Panginoon yun? Hindi ko man kaya, but allow your spirit. Thank you for allowing me, Lord, to be the channel na pwede mong gamitin, na pwedeng masulit ang buhay namin. Pwedeng masulit. And we just want to thank you, Lord, today. Buhay man namin yung gagamitin. Or maybe, Lord, this offering, can we lift up those offering to God? I-bless po natin yan. Can we just lift it up to the Lord? Lord, kita mo. Kita mo yung hanap buhay namin. Kita mo yung pinagkakakitaan namin, yung negosyo namin. But allow this offering. We pray, but allow this offering, Lord God, maraming maabot, masustain ang place na to, Lord, the place of worship. Gamitin mo rin ito, Panginoon, for your glory. God, cover us with your precious blood wherever we go sa buong linggo. Sa pagpapalain mo kami that you are going to bless us 100-folds para mas marami pa kaming maabot. Papagamit namin sa iyo lamang, Panginoon. Just want to give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Are you ready to move forward with the Lord? Hallelujah! Come on, lift up those hands. Hey, hey, hey. Somebody shout, say, Jesus, 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 Jesus. Come on, lift up your hands.
I'm moving forward.